Ayan, nakakainis kasi yung umpisa dapat ng video na to, nirecord ko over TikTok. Tapos, hindi ko napansin, wala pa lang sound. Kasi naman, yan, ba't ba ako nakaganto? Ayan, nag-work ako ngayon. Tapos, yun nga, magchichika lang kami about type ng trope na gusto ko sa isang romantic relationship. A while ago, before mag-start yung shift ko, yung nakausap ko, kasi dati nakausap ko, tinry ko kausapin last year. Diba, hindi nag-end well yan. Tinry ko i-check kanina yung FB profile niya, although hindi ko na siya friend. Tapos na-curious nga ako. Tapos wala akong makita. Tapos may profile picture niya nagbago. So parang nakita ko, parang nasa abroad yung picture, ganyan, or international travel. Na-curious ako. Gusto ko makita ibang picture. Tapos, nung friend ko pa kasi siya sa FB last year, na-stalk ko yung ibang mga pictures niya sa account ng papa niya. Tapos, ngayon yung curiosity ko, hindi ko masatisfy kasi hindi ko na siya friend sa FB. Hindi ko na rin makita yung mga ibang pictures na if ever nakatagman siya. Tapos, buti na lang, na-brush off ko kagad yung curiosity na to kasi meron akong realization na napalook back ako na sabi ko, ay, hindi na nga magandang makipag-interact or tuloy yung engagement to ito kay guy na to. Tapos nagka-realization ako sa lahat ng mga experiences ko when it comes to guys. Simula unang-una. Kasi kakwento ko nga dito. Ayan, lumipat ako ng phone camera sa TikTok yung ko kanina, recording. Diba, inag-end na yung yung engagement. Tapos, in-unfriend ko na rin siya kasi nga parang sa isip ko, wala rin naman yan taong parang nasa friend list ko siya. And, nag-keep lang ako ng mga tao sa friend list ko, yung mga wala akong bahid na kung anong mali siya. Ganyan. Tapos, ngayon, January na, pinanahimik na ako after ng hindi rin naman ako nag-expect na. Parang, tinry ko lang naman, diba? Tapos, ayun na, chinek ko kanina. Sakit ako may profile pic na siya. Kasi yung last niyang profile pic nung, magkausap kami, picture na viewer sa akin. Nakatalikod siya. Tapos, black and white ba yun? Or parang, basta dark yung color ng picture. Ngayon, may bago siya profile picture. Tapos, nakaharap na, pero side view. Tapos, parang nasa abroad. Parang abroad trip. Ganyan. Tapos, ayun. Baka may chinik ko din kung meron pang ibang trip pictures, ganyan. Wala. Naalala ko kasi dati nung una ko pa lang siya in-stalk na yung papa niya yung mahilig mag-post tapos naka-public ng mga gala, ganun yung gala-gala niya ng travel. Tapos, hindi ko nakakapala kasi siya friend, kaya hindi ko na rin makita yung mga public, hindi ba public, pero yung siguro friend post nung papa niya nga. Di wala akong makita. Na-curious ako, diba? So, wala akong makita. Buti na lang, na-brush up ko din agad. So, bayan, dami nag-i-email. It's Monday kasi. Pero hindi naman sa akin to. Saan ako? Sa kwarto ko. Saan ako? Ayun, kasi nakaka-friend. Kaya hindi ko na rin makita yung mga ibang posts. I like before nung friend ko sa FB. Na-unstalk ko kasi yung mga nakatag siya na post. Kita ko. Wala akong makita ngayon. Sa isip ko, ang hirap naman. Buti, na-brush up ko kagad yung curiosity. Kasi before, pag ganito ako, hindi ko siya titigilan. Hindi ako nagsasuccess na ako. Satisfy yung curiosity ko. Tapos ayun, buti na-brush up ko din agad. Napa-reflect tuloy ako sa mga previous kong mga nakakausap. Simula nung unang-una, kukwento ko sa'yo lahat. Ngayon, wait lang, kukuha kang tubig.
Ayun, kukwento ko sa'yo from the start ng lahat ng mga ano ko. Kasi diba, never pa ako I've never been in a relationship. Pero, hindi man nakakausap ko dati. Talamak to nung high school. Hindi na ako nag-commit. And I'll tell you along the way sa mga story na to kung bakit. Kasi ngayon ko lang din sumasagi na sa isip ko dati yung reason. Pero ngayon ko lang totally naintindihan. So, yung unang-una, as in, very first, hindi ako, pero yung iba, yung nagkaka-interest sa akin ng siguro grade, wala akong malala ng kinder. Grade 1, si Brian, yung anak ng, nung may bakery sa compound namin dati na mga kabatch ko, kaedad ko ganyan. Yung daddy, yung papa niya, yung may-ari ng owner na kotse na service namin papasok na school. Ngayon kasi nakaservice ako papasok ng school, tapos pauwi. Pang umaga kasi, alam ko pang umaga grade 1 grade 2 nun eh. Yung time namin. Pang umaga ako nun. So, sa umaga kailangan ko ng service. Tapos, syempre, diba, marami kami magkakabatch nun eh. Sabay-sabay. Marami kaming 1998 babies sa lugar na yun. Tapos, ayun, pagpa-uwi nun hapon, kasi half day lang sa Manila, diba, yung classes. Lalakad lang ako kasi marami nang kasabay eh. Pero, first grade 1, nalalakad ko yung kasi diba, dito yung compound namin banda sa Luzon Avenue. Tapos, sa labas ng Luzon Avenue is Commonwealth Act. Tapos, sa kabilang side is Diliman. So, yung Old Palara, doon yung school ko dati. Grade 1, no? Natatawid ko yun, nakakapag-overpass ako. Tapos, di ko maalala kung nagka-tricycle ba ako nun. Wala, pure gold. Or dun sa unahan ng Luzon Avenue, pauwi sa compound namin. Pero alam ko, madalas, lalakad talaga ako. Si Brian, grade 1 yun Tapos grade 2, si Brian pa rin kasi siya yung lagi, kasabay ko pa rin sila sa service. Tapos, grade 2, grade 2, si Brian pa rin. Tapos, si Joshua, kaklase ko yun. Papapansin talaga yun nung grade 2 pa lang ako. Nang pinaka-naalala ko, alam ko na may gusto interest sa akin. Nung towards the end of the school year na, sabi niya, bigla siyang, diba yung upuan namin, alam mo yung haba na gano'n. Ganyan. Tapos 3 kayo. Tapos ako nasa aisle. Tapos siya, sa ganun din. Sa aisle din siya, pero kami yung, tapos diba may space, lakaran sa gitna ng rows. Kami yung pares na sa aisle kasi tindahan. Bigla siyang umarap sa akin, ganyan. Tapos sabi niya, grade 2 yan na. 8 years old. Tapos bumulong siya, walang ibang nakakarinig kasi kami lang. Madalas yung maganon kapag may mga ginagawa ako, gagayahin niya. Tapos pag yung mga kinakwenta siya sa akin, pabulong niya ang ginagawa. Sabi niya, kaupo siyang gano'n. Parang yung siko niya nasa tuhod niya. Tapos harap siya sa akin, sabi niya, Shira, magka-grade 3, magka-transfer na ako. Ayan, gano'n. Tapos ako, nakaganyan ako sa kanya. Ganyan, nakikinig lang ako. Yung mukha ko nung, mahihain ako ng bata. Tapos yung mukha ko laging ganito lang. Siyempre, wala kasi salamin nun. Tapos mahaba-mahaba ang buhok ko. Sobrang puti ko. Yung mukha ko, lagi lang ako nakaganyan. Tahimik ako. Ayan. Kung hindi mukhang galit, resting sad face. Ganun yung face ko ng bata ko. Tanggalin ko na nga yung salamin ko. Ayan. Tapos nakaharap siya sa akin. Tapos ako nakikinig lang sa kanya. Sabi niya, mag-transfer na ako sa grade 3, ganyan, malayo, ganyan. So, hindi ko maalala kung yung sinasabi siyang lugar or school. Basta, yun siya lang inaalala ko is yung vibe. Ganyan. Sabi niya, hindi na kita makikita, hindi na kita kaklase next year. Tapos hindi mo ganun kwento niya yung sobrang lungkot niya. Ganyan.
Sabi niya, nakatama kita last year. Sabi niya, mag-ingat. Sabi niya, mag-ingat ka ha. Sabi niya, hanapin kita. Grabe, grade 2 lang yun ah. That time, we were 8 years old kami. Oh, kasi and the school year is actually 7 pa lang. 7 ba? Or 8? 8 pa, 9, ganun. Tapos, sabi niya, nahanapin kita. Ako naman, hindi naman nag-ano sa akin yun. Hindi ko naman binigdil. Siyempre, bang malay ko, ganong edad. Hindi ako, makinig lang ako sa kanya. Parang sa akin, wala ako. Siyempre, wala akong interest sa kanya. Kaklase ko siya ganun. Kaya napakasamahan ko. Tapos wala pa talaga akong buwang sa mundo nun. Yan. Yung sabi niya sa akin, balak sa buhay mo. Kasi ganyan sa isip ko. Sana. Tapos, come what may, and the school year that time, around March, April, tapos pagka June, pasukan na ulit. So, hindi ko alam, may plan na pala yung mama ko nun. I-transfer din ako. Kasi may parang usap-usapan na nun na ma-demolish yung school. Ano? Tsaka, parang natakot na rin kasi si mama nun na lagi ako mauwi mag-isa na iiwan ako ng service. Kasi naalala ko ng grade 2 or grade 1 ba. Sobrang busy nila kasi nag-work sila parehas. Kasi lang time mo sundo at ganyan. Naiiwan ako lagi ng service kasi kala lagi na umuwi na ako mag-isa. Ganun. Tapos nag-aantay ako ng matagal. Wala na pala. Hindi talaga ako binalikan. Hindi lagi ako umuwi mag-isa. Itong kay mama, naiwan ako ng service. Tapos naglakad ako. Ganyan, syempre. Alam akong pera noon. Tapos ayun, may malapit school sa amin. Siguro mga 2 streets away. Or siguro mga 10-minute tricycle drive. Ganun. Or 5 minutes. Hindi pa maganda yung reputation ng school na yun dati. Kasi parang doon ka nag-start mag-school. Until makagraduate ka, hindi ka marunong magbasa. Ganun yung setup sa school na yun. Yung sa malapit sa amin. Kaya in-enroll ako ng mama ko dun sa malayo, sa Alvera. Worth it naman kasi grade 1 pa lang ako, marunong na ako magbasa. Parang hindi ko matututo magbasa. Sobrang terror na teacher na mamalo. Tapos, malala ko nun, sobrang ingay ng classroom namin. Tapos galit na galit siya. Galit na galit talaga siya. Tapos pumasok na ng classroom, sisigaw siya. Ganyan siya. Ganyan. Tapos, grabe talaga, parang mga rascal din kasi yung mga klase ganun. Siyempre, mga bata, ganyan. Galit talaga siya. So, sobrang galit niya. Pinatay niya lahat ng ilaw sa classroom. Tapos, lumabas siya, nilak niya yung pinto. Tapos, yung lock kasi nasa labas, diba? Yung dati yung lock, alam ko, dekadena pa yun eh. Tapos may padlock. Pinadlock niya sa labas, be. Tapos, nilak niya. Tapos, nag-walk out siya. Tapos, yung mga class ko, natahibik. Tapos, nalala ko, may kaklase ako nun na iyakin. Nalala ka siya, kalito ko yung pangalan. Umiyak yun. Sobrang takot. Kasi, syempre, nagdidilim na. Tapos, nakalak kami sa room. Ganun katero yung mga teacher naman. Siya na. Dahil sa ganun katero niya, wala ka talagang choice kung hindi matututo ka magbasa kasi nung natuturo na siya ng abakada. Pag di ka talaga nakasunod, pingot ka or papahiya ka. Ako nun, syempre, strict yung parents ko, ganyan. So, parang ako, madali ako makapick up kasi nga, takot ako mapunish. Ganyan. Ganyan. So, worth it naman. Either marunong na ako magbasa, tapos magaling din ako sa math na naalala ko. Although hindi ako sobrang competitive kasi marami akong kabatch na kaklase na ng taga-compound na magaling talaga as in sa math. Ako tama lang. Ayun. Tapos nung tinransfer nga ako dun, yun nga, tinransfer din pala ako. Tapos nagpaalam pa sa akin si Joshua nun. Yung pala, hindi ko alam. Katapusan ko na rin sa school na yun. Kasi yun. Nalipat na ako, grade 3 na. Transfer ako. Tapos late enrollee ako nun. Naalala ko kasi although mataas yung grades ko, napunta ako sa pinakahuling-huling section. 4th floor. Dulong room sa right side. Ganyan.
Kasi puro mga kaklase ko nun. Alam mo yung notion dati na pag sa lower section ka napunta, mga barumbado, mga rebelde, mga loko-loko, yung mga ganon. Kahit bata pa, pare-pares talaga. Ayun. Doon nga ako punta sa section na yun. Tapos syempre, advance yung turo sa palara. So, yung mga lesson, lalo na yung math, naalala ko ng grade 3. Pag-aralan na namin ng grade 2 ako, so parang sa isip, tapos alam ko ng grade 2 ako nun, sobrang bored ko nun sa school na yun, or sa section na yun, kasi alam ko na yung tinuturo, or parang mabilis ko na pick up yung turo, ganyan. Tapos yun, ang love trope naman nun, nung grade 3 ako, si Bon. Si Bon, parang siya yung type ng bad boy na loko-loko, as in, basagolero, nakikipag-away, ganyan, as in, away na sakitan talaga. Ganyan, tas yung barangay kasi ng school na yun, Barangay Holy Spirit, maraming doon, as in, yung bugbugan, gano'n. Tapos parang, lagi siyang gano'n, kumbaga, diba, part siya ng gang. Yan, ganun type siya ng guy. Pero, pag natipuhan ka niya, siya sa'yo, so, kaya asar-asarin ka niya, pero, sweet siya, ganun. Papagtripan ka niya, pero malambing siya. Or mabait siya sa'yo. Pag may nangaaway sa'yo, pagtatanggol ka talaga niya, tapos, ganun siyang time na ganyan. Tapos parang, Tom and Jerry kami ng grade 3 na yun. Kasi, although bored ako sa mga subject, tapos meron akong BFF nun na parang yun yung umakay-akay sa akin kasi transfer na ako ganyan. So, alam ko si Mary Jo yun. Kasi ayun, ang saya ng grade 3 namin na yun kasi kaming dalawang bestie, Majoy, ganyan. Tapos naaway kami ni Bon, nasa-asar kami ni Bon, tapos may isang body-body, ganyan. 4 kami, ganyan. Magkaaway yung group namin ni Joy, tapos ni Bon, ganyan. Tapos very common sa room namin na parang ako yung trip ni Bon nun, kasi inaasar din siya, ganyan, sa akin. Masaya yun, although galit talaga ako sa kanya kasi grabe siya mang-inis, ganyan. Tapos syempre puro lalaking kapatid ko, diba? So kapag nabibist ako sa mga nangiinis sa akin na lalaki, ganyan, sinisipa ako talaga, yung nasaktan ko talaga, tapos siya, tatanggapin niya lang yung mga hampas ko, ganun. Tapos mabait din siya, in a way na tinropa niya yung isang kapatid. Tapos mabait siya sa kapatid ko, nililibre niya, ganyan, bibigyan niya ng food. Tapos yun nga, ang nangyari is, I think, high school na ako nun, first year, si Bon, wala na kami communication, nalipat ako ng floor ng grade 4 kasi binase na talaga sa grades, hindi na ka-late enrollee nun. So parang nabalik na ako sa higher section. Ganyan. Kasi lagi ako section 2, as in from grade 1, na iba lang ng grade 3 kasi transfer ako. So hindi ko na siya, wala na kaming hindi niya na ako ginulo nun. Kasi parang may one time din na grade 4, ako kung tinry niya akong hanapin. Hindi ko na siya nakita, or hindi ko siya pinansin kasi hindi niya na ako ginulo, gano'n. Tapos pagka high school, nabalitaan ko na lang, high school ba or grade 6, kung maalala, namatay siya. Kasi nga diba part siya ng gang-gang, sinaksak siya, ayun. Ay, buwan ko na sa kamay. Sana masaya ka. Ayun, tapos, yun na yung trope ng grade 3. Grade 4, diba, meron ba? Wala, kasi, bakit ba wala? Kasi, usually, diba, kapag sa public school, ang ratio ng girls to boys ay maraming girls, tapos parang bilang lang sa kamay yung boys. Tapos sa grade 4, katawa. Konti na nga lang yung lalaki, puro bading.
Akala ko noon, ito, dito ko naging start naging mag-bestie ni Lester Son. So, si Lester Son, ganun siya. Kumar siya. Tapos, naging close kami kasi wala ko masyadong friend kasi yung mga kaklase ko ng grade 3, diba, galing nga sa mataas na floor, so lower section. Ganyan. Tapos, nung nalipat ako ng grade 4 sa higher section, wala ko kilala. Ganyan. So, parang bago pa rin sa akin. So, parang, in a way, transfer pa rin ako. Ganun. Kasi, ang adjustment ko nun, period na nag-transfer ako, is grade 3 to 5. Kasi yung grade 6, na may mga common na akong kaklase na klase ko dati. Klase ko na ulit. Ganun. So, grade 4 adjustment period pa rin. Tapos, wala akong love trope nun kasi, konti na lalaki. Tapos, bakla nga. Alam ko, at least 3 bakla sa kanila. Tapos yun sila, Sir Son talaga, leader ng federation namin siya noon. Yun, naging close kami kasi naboto siya na president, ganyan. Very active yun siya. Although hindi siya sobrang galing academically. Active siya sa mga extracurricular kasi mga student councils, mga ganyan-ganyan, mga platforma, ganyan. Nagbubutuhan na ng, classroom officers. At syempre, laging merong museum escort dati, diba? Tapos, nagulat ako. Yun, tahimik lang talaga akong bata. As in, sobrang mahinhin, tahimik, mahiyaan. Ganun lagi yung term niya sa akin. Bata ako, lumalaki ako. Hindi talaga ako nagsasalita. Tapos kahit tinatanong na ako, iimik lang ako ng konti. Tapos yun na yun. Talaga ako pala salita na. Nanahimik ako nakaupo. So, bigla ba naman siyang, tumayo sa harap. Tapos sabi niya, binuboto ko siya. As a muse. Ganyan siya. Sabi niya, binuboto ko siya. Tapos syempre, pag unang week pa lang ng class, mahihain pa yung iba. So, parang kapag merong isa doon, isa sa classroom na, active, lahat, gusto siya maging friend kasi syempre active siya. Ganun naman tayo nung sige, ganun siya. Di parang nahikayat na rin yung buong classroom namin na, uy, kasi siya na lang boto, parang siguro, syempre, binoto ng president. Sige, boto natin yan. Tapos, naalala ko nun, pinatayo po kami sa harap nun. Visit talaga parang Miss Universe. Yung lahat ng binotan na muse. Alam mo sa harap. Tapos dun itatali. Tapos isa-isa. Bawa, sasabihin yung pangalan na. Tapos sinong boto sa ganito. Tapos magtataas ng kamay. Tapos yung bilangin yan. Sulat sa board. Hate ko talaga yung ganun competition. Kasi parang sa akin, wala akong kapatid ng babae lumalaki. Diba? So parang hindi ako sanay na compare sa kapwa ko girls. Para sa akin parang ang nun, offensive. Not to me but to others. Kasi ako, lumaki ako na laging nasa akin yung attention or praises na ang ganda, ganyan. Parang kapag may kinumpare sa akin, parang sa isip ko, okay. Maganda naman tayong lahat. Hindi ba kayo sa bahay na pabati ng ganun? At kailangan pang magpagandahan? Ganyan. Ito yung ending. Ako yung nabotong news. Tapos, ito na nga, yung love trope nun. Si Dexter. Pares ko yung pati. Pero ganun din siya. Pero, hindi siya katulad ng pagkaganon nila, Sir, so na all out, ganyan. Si Dexter is parang siyang closeted pa. Pero halata mo. Ganon. Ouch. Wala kami masyadong interaction nun, kami close. Kasi yun talaga akong magaling. So, small talk kahit nung bata pa ako. So, parang makakausap lang kita kapag seatmate kita, groupmate kita, makakasabay kita sa pauwi, ganyan. Ganun lang. Hindi ako yung nagsasadya talaga na kakaibiganin ka or pupuntahan ka sa upuan ng so, parang marami akong ganung encounter nung elementary, high school na meron talaga akong mga kaklase na from start to finish wala talaga kaming interaction kasi
ako madalas yung dahilan, talaga ako nakikipag-engage. Alam mo yung type ng bata na aloof, pero kapag ikaw yung naunang lumapit sa kanya, doon siya mag-open up. So, ganun ako yung type. Introvert talaga. So, yun, grade 4, wala akong love troop noon. Wala rin nang aasar sa akin. Ganyan. Tapos, grade 5. Grade 5, ganun. Sila Susan pa rin, kaklase ko pa rin siya. Tapos, sipin mo pagkaklase ko talaga yan, naboboto talaga ako ng music. Kasi nga, ako talaga yung pamato niya. Alala ko yun kasi alam mo yun, para siyang naglilihin nung elementary kami. Pag nakikita niya ako, pinupunta niya talaga ako sa upuan ko. Tapos, ganyan niya yung hair ko. Ganyan. Tapos lagi niya akong binabati na ganda-ganda mo, ganda na kamay mo, puti-puti mo. Pero bading siya, as in bading talaga siya. Tapos lagi naman ganun. Lagi akong ganun kapag meron ako nakikilala mga bading, ako yung nagiging nila, nagiging alaga, ganun. Kasi na sobrang ko na. Siguro nung bata-bata ako kasi sobrang puti ko nun eh. Tapos paborito kasi ng mga bading yung as in magaganda, diba dati? Kung kanino sila nagagandahan, tapos mabait, ganun. Yun yung favorite nila. So ako yung manok ni Lester. So, tapos grade 5, ganyan, naboto ulit ako. Tapos ang naging escort no, naalala ko si Sherwin, buti din siya. Tapos shy type din siya na boy. Pero may pagkaloko-loko konti, ganun. Tapos ganun din, katulad Dexter, wala kami interaction. Kasi siya naman, though I find him nung that time na yon na may tsura, awkward ako eh. Kapag medyo napansin ko na, uy, ang pogi, ito ngayon, naiya ako. Naiyain talaga ako. Kasi sobrang awkward kung bata. Hanggang ngayon, kasi wala kang interaction, tapos parang half of the school year, or mid-school year, parang bigla na lang sinabi na transfer na siya para mag-move. Parang nag-move away yung family nila sa barangay na yun. Tapos kailangan niya lumipat ng school. Eh di nawalan ako ng partner or ng escort ng yun nga, mid-school year ng grade 5. Tapos nagbotohan ulit. Na-escort naman. Ko. So, alala ko nun, pinatayo ako sa harap. Which is, hate ko talaga. Pinatayo ako sa harap, tapos, nag-raise hands ulit kung sinong papalit sa trono ni Sherwin. Yan. Tapos, ang naboto nun, ano ang pangalan niya? Naalala ko pa yung mukha niya. Baliktad ng bata ako. Magaling ako makatanda ng mukha, pero ng pangalan hindi. Ngayon, hindi na kahit ano. I'm face blind now. Tapos pag hindi ko maalala yung mukha mo, hindi ko na rin maalala yung name mo. Basta yun, may naboto ulit na new escort. Tapos ko pa rin, may tsura yun. Kasi gwapo yun pero hindi ko siya type. Kasi parang siyang gwapo na walang ganto. Ganon. Wala rin kami interaction nun. Kasi hanggang end ng school year. Tapos marami akong tropa-tropa nun. Ako kasi, diba syempre mahihain na bata tahimik. Ako yung laging inaampon sa grupo ng mga maiingay na friendships. As in, tapos yung, hindi lang basta maiingay na friendship kasi yung mga bulakbol. Inaampon nila ako kasi syempre, sa sobrang active nila, kailangan nila ng pang-buffer sa group na yon. Ganun. Ako yon. Ay, hindi. Grade 6 pala yung kinukwento ko, Grade 5 na pala. Grade 5 pala yung apat. Pero grade 5, wala. Tahimik lang. Tapos yun, hindi mga itsura yung, tsaka mga lalaki talaga yung i-escort ko nun. Pero wala kami interaction. Dapat sa exciting part. Tapos yung umampon sa akin ng mga extroverts. Ganyan. Grade 6. Grade 6 yun. Hindi ko nakaklase si Lester noon. So parang, ang ina-expect ko, wala nang boboto sa akin. Kasi although na boboto naman ako, wala namang ganap. Parang yung for formality lang yung boto-botohan na yun. Ganyan. Maliwas ibang officer sa
Pero yung Mrs. and Escort, parang for formality lang siya. Ganyan. Tapos ang na-expect ko nun kasi syempre, wala na sila Sir Sol. Naisip ko ganyan. So parang, baka pwede namang manahimik na yung pangalan ko nun. Ganyan ini-expect ko. Tapos, visit na yan. Hindi ko maalala kung yung mga previous kaklase ko pa nun yung nagboto sa akin ulit. Tapos, ang nangyari, hindi na kami pinatayo sa harap. Pinatayo lang kami sa upuan namin. Yung mga lahat, nakalimutan ko na kasi yung mga iba ng boto. Basta alam ko, pinatayo kami nun. Para makita, masight nila yung sino yung mga binoto na. Hindi na, ang una lagi na boboto ng news, diba? Binoto ako. Ako na naman. Visit. Editas escorts na. Kasi ito naman, siguro mga almost half ng classroom, puro lalaki. Section 2 na naman ako, diba? Tapos, merong mga iilan na familiar yung face kasi mga class ko na ng grade 4 and grade 5. Pero konti lang. As the rest, hindi ko talaga kalala. Ayun nga, may naboto ng escort. Shit, ito na nag-start yung ito na ako nag-start mabaliw. Kasi ito yung first crush ko na as in na baliw ako, ganyan. Siguro dahil kasi na rin ako nun, teenage hormones, ganyan. As in, talaga ako, love at first sight, the puppy love, the endless love. At anong type ng love. Nang una talaga yun. Kasi dati, although tulad ng grade 5, si Sherwin, tapos yung pumayag kay Sherwin, although I find them gwapo, wala naman akong masyadong nafe-feel na iba, maliban sa pagiging awkward pag nagkakasalubong kami. Ang grade 6 talaga yung malala kasi as in, tinahulog talaga ako. As in, sobra. Kasi siya yung type ng gwapo na, ang gwapo talaga. Ako, mahilig ako sa gwapo eh. Kasi yung mga ate-ate ko nung lumalaki ako, laging ang favorite ko ba naman, ninang mo, ang siya artista, si Piolo Pascual. So, parang ang standard mo nun is, sa mga lalaki is in gwapo talaga. Kasi ganun yung mga kanalakihan ko. Ayan. Tapos, ayan, as in, ang gwapo nun kasi sabihin yung pangalan. Pero kung sino may mga naging kaklase ako nun, grade 6 yung maalala nila to, or makikilala nila. Alam nila kung sino tinatakoy ko. Kasi, nung bata kami kasi parang, siguro mga few years ago, inistok ko siya ng ganito adult, age. Parang iba na itsura niya, tapos yung may anak na siya ngayon. Hindi na siya ganun ka okay, kagwapo. Unlike nung as in grade 6 kami, nagbibinata pa lang siya. Gwapo talaga, babe. Pero siyang sa lahat kaming common people na classmate niya, mga common faces, talaga siya, mulutang yung itsura niya. Pero siyang may lahing Spanish, maputi, sobrang tangos ang ilong, as in, ganyan ganyan. Ang tangos ang ilong niya, tapos, ang cute pa niya, may smile. Alam ko may dimple yun eh. Tapos, naalala ko. As in, sobrang patay ko sa kanya ng grade 6. Doon ako nag-start matutong kasi alam ko may mga uso-uso na nun yung parang mga Wattpad stories, mga ganyan. Doon hindi pa siya Wattpad dati, mga pocket book. Tapos yung mga teleserye or k-drama na dati, To the Beautiful You, mga ganyan, diba? To the Beautiful You, ano ba yun? Hindi, mga Nature Garden, gano'n. Ay nga, be. Sobrang ko yun, talaga yung first love ko, masabi ko first crush ko na, first puppy love din natin. Doon talaga ako, na-start na mag-daydream, mangarap, love. Tapos tapos ganun pa rin, ako pa rin yung type na tapos ganun pa rin, awkward pa rin ako, nung aloof ko talaga sa mga lalaki kahit nung bata ako. Isipin mo, puro lalaki mga kapatid ko, so pinaka-awkward ako sa mga lalaki talaga, no? Bakit kaya? Wala kami interaction, as in,
sobrang daming chances na sanang magkaroon ng bond or engagement. Wala kasi sobrang awkward ko, sobrang mahihain ko. Yung beses kami naging magka-grupo. Kasi yung pangalan ko, nung apelido ko nag-aaral ako, dulong-dulo, letter V. Tapos siya, medyo dulo din. Madalas talaga kami maging group, yun na sa mga cleaners, ganyan. Kasi madalas yung group nun, alphabetical, diba? Tapos ilang beses kami naging magka-group. Tapos ilang beses magkatabi yung upuan namin, ganyan. Tapos mga nag-ampon sa akin ng mga extrovert. Barkada niya din, tapos ina-asar-asar sa akin, ganyan. Tapos meron kami isang klase na lagi akong inaan sa kanya, si Jira kasi ako nung bata pa. Hi daw sabi ni Tapos ako, kala ko kasi pinagtitripan lang ako. So, parang sa isip ko, hindi ko pinapansin. Ganyan lang ako. Ningiti lang ako. Tapos, siguro, nahopya lang. Kung totoo man na nag-hi siya, nahopya na siguro siya na nagpinapansin. Ayan. Tapos, yun din yung time na nag-start na maging famous yung pinakamagandang girl sa buong school year na yun. Alam ng mga batchmate ko to. Kilala natin yan, number 1. Ang ganda naman kasi talaga, as in. Tapos magka-level sila ng itsurahan nitong escort ko ng grade 6. Kasi yun, siguro mga mid ng school year towards the end, nalaman ko na nagkakamabutihan sila. Doon ako nag-start talaga maging hopeless romantic. Doon ako nag-start na parang i-admire siya from afar na lang. Kasi dati, bukod sa ayoko nang pinagko-compare yung mga girls, ayoko din nung competition between girls kapag guys yung pinag-uusapan. Bata pa lang ako, alam ko na talaga yung security ko sa regards yung gusto ko or yung deserve ko, na ayoko ng love na kailangan akong i-compare sa iba. Parang ganun. Kasi ako hindi ko compare sa sarili ko eh. Saka pag nagkakagusto ko sa isang tao, hindi ako yung may pag-iisipan pa, pagpipilian pa in between that guy. Pag natipuan kita sa ilaw, nakafocus. Tapos yun, edi walang interaction. Puro lang, unrequited. Yun pala yung term. Unrequited. Tapos, di high school na, ito yung first crush ko to, diba? Siya rin yung pinaka-longest. Kasi dalawa lang naman yung longest. Ganyan. Pinaka-longest. Kasi from grade 6 to first year high school. Kaklase ko, schoolmate ko pa rin siya nun First year high school. Kasi elementary namin, tsaka high school magkatapat lang. Although hindi sila same school, magkatapatan. So parang, kapag doon ka nag-elementary, doon ka na rin mag-high school. Kasi tinayo yung high school na yon. Mga grade 6 na ako, ganyan. So, nung natapos siya, sakto graduate na rin kami. Parang kami yung second batch doon sa school na yun. Second batch ba? I think, second, third, ganun. So, siya yung pinakamatagal. Grade 6, first year, second year. Tagal, diba? Sabi ko sa'yo eh. Third year. 6, 1, 2, 3. 4 years. Shit. Parang buong ko yun. Teenage life. Siya lang talaga. Wala akong phone nun. Wala na nga computer. So, pag nasa printing siya pa or computer siya pa ako, hindi pwedeng hindi ko titingnan yung profile niya. Usa dati yung flames. Kasi, alala ko yung password ko pa nung dati sa Facebook. Yung pinag-combine ng pangalan ko tsaka pangalan niya. Kasi ganun talaga ako pag tinamaan talaga ako sa kimbal na baliw. Ganun ako ng bata ako. Although, crush ko pa rin siya nung first year ko ng buong high school. Nagkaka-side quest naman ako na nakakausap, ganyan. Kasi kaklase ko siya, grade 6. Tapos second year high school. Tapos pagka third year, wala na akong balita sa kanya. Alam ko, sabay pa rin kami gumalit na, pero hindi ko na siya masyadong napapansin. Hindi ko na siya kaklase.
Tapos pagka second year, if I remember correctly, pagka kita ko sa FB sila na copy heartbreak ko nun, be. As in, pero doon ako nag-start maging as in, sobrang insecure ko sa sarili ko nun na parang okay, ganon. Yung mga bet na bet ko, ang mga type pala, ganong kagandang girl. Doon ako na-start makaka-place talaga ako na sabi ko, yung ganun pala yung mga gusto nila, ganyan. So, parang lalo ko na di pa rin na-turn off, pero ina-admire ko pa rin, ganyan. Ito nakakwento ko sa inyo yung mga side quests, tas yung part ng realization ko about mga tropes. First year, alala ko senior namin, si Kuya Arthur. Wow, pa rin. Kasing level ng kagwapuan ng first, sabihin na lang natin si R. Tapos parang siya yung version ni R na senior level ng sa high school. Pero ngayon, kasi mga tope pa kami ng first year, diba? So, parang si Kuya Arthur nun. Kasing gwapo talaga siya, marami nagkakagusto kanya. Una ko siya nakita nun, kasi madalas yung upuan ko sa bintana, diba? Tapos, alam ko, galing recess, papasok ko ng room, nagkakagulo yung mga girls sa room. Nagkinikilig. Sabi ko, bakit? Ano meron? Tapos, pabalik na ako sa upuan ko. Sabi niya, tingnan mo sa bintana, ganyan. Tapos, pagsilip ko sa bintana, andun yung group ng students, senior students na naglilinis dun sa gilid ng school. Ganyan. Kasi parang yung gilid ng school, yung pagitan ng building tsaka ng wall. Siyempre, sa bintana, ganyan, may mga, di maiwasan yung estudyante nagtatapon ng basura sa bintana. Naglilinis nila yung skinita na yon. Tapos nakita ko siya doon, guwawalis na. Yawak na walis ting-ting. Guwawalis siya. Tapos sabi ko, oh shit. Yeah, kasi parang nakita ko sa si R. Ganyan. Ako, tapos mas matanda siya. Ikaw, yung guwawalis. Yun na lang naman. Mga crush-crush lang siya. Tapos hindi ko naman siya nakikita siya. Pero senior na siya. Tapos magkaiba kami ng pass. Pero yan. Yun yung side quest ng first year. Tapos may best friend ako nung first year na lalaki. Si Stephen. Best friend ko talaga siya noon. In first year pa lang or grade 6, elementary, ganyan. Best friend mo mga lalaki. Siyempre, puro lalaki kapatid ko. Tapos, naging mga close na lalaki. Tapos, Stephen, best friend ko siya ng first year. Pagka second year namin, nagulat ako. Sobrang tangkad. Diyos ko. Dati ka level ko lang siya. Tapos pagpasok namin ng second year, ito ko din hindi ko siya ma-reach. Bigla kami nakita sa second floor. Sa second floor ako, nasa second floor na ako nun. Section 2 ba dahil bigla ako makita hagdan. Nag-aabang doon si Stephen. Tapos biglang may isa pa siyang barkada. Tapos nahiya siya. Nahiyain din yun. Tapos may isa pa siyang barkada. Parang inaasar-asar siya sa akin. So parang, na ako nun. Nakutuban na ako. Akala ko ba best friend lang tayo. Ganun. Simula nun, hindi ko na siya pinansin. Tapos hindi na rin kami magka-floor. So hindi na rin kami mga interaction. First year, hindi ako yung nasi. Second year, ako ba? Kaklase ko si Arnon. Grabe, hindi ko na maalala yung feelings yun. Pero naalala ko, siyempre kinikilig pa rin ako pag nakikita ko siya. Pero may part na masakit yung, or mabigat yung loob ko pag nandiyan siya. Kasi parang, ayun na, hindi naman kami naging close, wala kami interaction. Tapos parang, doon na lumabas yung ugali niya nung pagkabinata niya na, parang happy-go-lucky. Hindi siya pala aral hindi rin siya nag-excel academically. So, parang doon ako nag-start na nakita yung true colors niya. Although crush ko pa rin siya. Tapos second year, isa yung side quest ka nun, summer. Meron kaming kapitbahay na kamag-anak ng kapitbahay namin na lumipat sa barangay namin. Tapos mga tahimik din. Biglang, ganyan, syempre, pag mga magbabarkada kayong sa isang neighborhood, may part na pag nakilala ng isa, papakilala sa isa, ganyan. Tapos pag nakuha yung number ng isa, share, ganyan. Hindi nagkakuha ng mga number, ganyan. Tapos lagi mag-text, mate.
Tapos ang trope nun, patago akong nakikipag-usap nun kasi nga, nahihiya akong mahuli ako, ganyan. So, though wala namang mali siya. Ayoko lang, ito yung na-realize ko ngayon sa lahat ng tropes na pinagdaanan ko. Wala nang unang-una hanggang nung itong last year lang. Ang trope na gusto ko is, wala kaming common friends or mutual friends, as in wala, as in zero. Kasi lahat ng mga naging katrope ko, simula elementary, simula na sineryoso ko, simula na nag-try ako makipag-usap from high school, college, hanggang ngayon, umaayaw ako kapag may common friend kami. Although makikipag-usap ako sa kanya, pero at the end of the day, hindi ko mapurso. Kasi ayoko nang, I don't know what term pwede ko i-describe, pero pag meron ng common friend, as in, ako friend, ito ngayon naging textmate ko ng summer ng second year high school. Siyempre, ang common or mutuals namin is yung people around the neighborhood. Tapos, mga parents, ganun, mga pamilya ko, tapos relatives nga. Tapos yun nga yung part ng realization kung bakit ayoko na may common friends. Kasi may part na nung shame. Kasi nung labas pa ng start ito nga yung summer ka-textmate ko na may shame sa part na yung kamag-anakan kasi nila kapag merong naging kausap romantically yung mga kamag-anak nila, yung mga pinsan nila na pinapatira nila from province, parang sinisiraan nila or ginajudge nila. Nandun yung fear ng judgment. Kaya ayoko nang may common friend. Sa iba pang encounter na kaya ayoko may common friend kasi may part na parang ayoko may ma-judge either ako or siya. Mga kaklase, ganyan. Hindi ko na ikukwento isa-isa. Pero yun nga. Ayoko nang inaasar ako sa kanya or ayoko nang way na, syempre may mga tao marami talagang sasabihin, ganyan. Mga way na kwento-kwento na madalas, hindi naman totoo, ganyan. Parang ayoko makilala siya through other people. Ayoko makilala yung personality niya via other people, although may good, naman din yun. Maganda din naman madudulot yun kasi syempre, ma-judge mo rin yung character niya, kung paano ba siya makipag-interact sa ibang tao. Pero not totally kasi madalas yung ibang tao parang judgment ng personal judgment nila ay minsan projection ng sarili nila yung makikita nila doon sa tao na yun. Parang ayokong gano'n. Kasi kung ako magiging gusto ko itang kilalanin fully para sa akin, gusto ko itang kilalanin in a way na pag-aaralin ko yung observe kita first hand. Siguro bonus na lang yung marinig ko ng good side mo from other people, ganyan. Pero ayoko makarinig ng mga about negative side mo from other people. Tapos syempre hindi ko na naman malaman kung ano lang, hindi naman pala totoo yung iba doon, diba? Ayun. Tapos third year, wala akong interaction. Kasi third year, patapos ng third year, fourth year na, sa church naman. Sa church talaga nanggaling lahat ng fear ko ng judgment, ng shame, nung bata-bata ako. Kasi, diba, puro mga elitista doon, mga elitism culture. So, parang, syempre kilala yung may notion na parang galing ka dun sa compound na ganito or alam nilang galing ka sa lugar na to or campus na itong ganito na to. Mga mahihirap, ganyan. So, parang kapag hindi ka magkakaroon ng chance na ma-engage romantically dun sa mga kaedad mo dun kasi galing sila sa mga well-off families na as in generations na, decades na doon na as in magkakilala na talaga yung mga pamilya nila. Matagal tapos kayo mga bagong salta lang doon, although may itsura ka or ayos ka naman as a person, nandun yung judgment na kasi syempre hindi kayo parehas ng economic status. Tapos
maintindihan mo rin naman yung parents na gusto lang nila yung best sa mga anak nila, ganyan. Encounter ko mula year 2 college, ganon. Hindi ako nag-entertain kasi parang ilang beses na yun mo nagiging close ako na guys, lalo na sa choir. Tapos merong time doon na alam mo ba, close kami nun, sabi ko yung name, ni Gio. Kasi si Gio parang medyo ganun siya. Pero parang hindi naman nila ina-acknowledge yung, syempre, Christian congregation. So parang ako, syempre, nagpag-usap siya, kapag close siya. Tapos, din siya, syempre, mga kababata siya ng mga katropahan ko nun sa choir. So, parang close na rin kami. May time na nasa kami, may program kasi doon ng feeding. So, parang yung mga choir group, ganyan. Or every choir, may toka-toka talaga per month kung sinong pupunta sa feeding program na to sila mag-volunteer. Kasi yung time nga na yun kami nag-volunteer. Tapos magkatabi kami nun sa shuttle bus pupunta dun sa feeding program area. Tapos alam mo ba naman, syempre magkatabi kami, nagkukwentuhan kami. Ako nakaupo lang ako, tapos siya, syempre nakadikit siya sa akin kasi nagkukwento nga siya. Pero sa akin wala yung mali siya kasi nga, sa akin talaga tropa lang. Ganon, tsaka close kami. Bigla ba naman yung nanay niya sa likod? Sabi ko naman, alam mo sabi, lilingkas-lingkis sa anak ko. Magtapos muna ng pag-aaral bago magganyan-ganyan. Sipin mo never ka makakarinig ng ganong word sa ganong congregation kasi nga mga Christian yun. Tapos first time ko makarinig ng ganon. So parang, yung isa kong, yung leader namin nun, ng group namin sa choir na yun, nasa likod ko. Grabe, parang na-shock din siya kasi parang, ba't ka makakarinig ng ganon? Bigla ba naman umimik yung leader ko, sabi niya, grabe siya, gumanon. Tapos parang, nung nagsalita yung mama niya ng ganon, ng Gio, akala ko hindi kami, kasi ang sarap-sarap ng kwentuhan namin, ganyan, katawanan kami. Bilang nung narinig ko yun, akala ko hindi kami, tapos nung umamit na yung leader ko, doon nag-sink in sa akin na, wait, kami ba yung pinag-sinasabihan niya? Tapos parang, nasira yung mood ko mula umaga kasi yun. Umaga talaga pumupunta dun sa feeding program area. Sira yung mood ko talaga. As in, kasi part na lumalaki ako ng gano'n, nag-discriminate nga kami kasi nga siya, hindi naman kami mayaman. Tapos nasa environment kami ng mga elitista ang ganyan. Dalas talaga kami na-eliminate, nalulok down, ganyan. Nung bata ako, kaya may personality ako na ayoko ng nilulok down ako kasi nga ganun yung experience ko nung malaki ako. Sa mga, hindi naman sa akin directly, sa mga ka-community ko nun. Nakasabayan ko din, mag-attend dun sa church na yun. Mas yun, marami yung times na ganyan na parang ayaw nilang maging close kami sa mga anak nila kasi nga, alam mo yun, gusto nila maging close sa mga anak nila, mga kapwa din, anak ng mga businessman doon, ganyan. So, ayun. Pag nakikipagkwentuhan sa akin o lalapit pa lang sa akin yung si Gio, malayo na ako, hindi na ako masyado nakapag-engage. Doon ako nag-start mag-dumistansya talaga sa mga lalaki na. Ang ganong edad ko doon sa church na yun. Kasi nga, andun yung fear ko na nilalockdown ako, kinajudge ako, ganyan. Tapos doon din talaga lumala yung throat ko na ayoko may common friend. Lalo na sa church na yun. Kasi nga, yun, maliban kay Gio, may naging long time crush din ako doon na not year high school, hanggang makagraduate ako. So, 4 years. 6 years naman. Kasi yung kay R, 4 years, diba? Yung 6 years naman. Yun naman, ang discrimination na naman na, ko doon, ang mutual sa amin is yung mga people around the church. Although, gusto ko yung gaya na yun. Tapos, napapansin ko din naman, kasi napapansin din ng friend ko na close ka sa corner na napapapansin din siya, ganyan, parang gusto niya makipag-interact. Although awkward ako, hindi ko tinutuloy kasi nga ilang beses na encounter na yung unang beses na nagkita kami, tutulungan niya dapat ako noon na mag-ayos ng mga upuan doon sa feeding program pa rin, ganyan. Sakit ako yung mama niya, hinila ba naman siya na hindi ko na exactly yung word,
Pero nung papunta na siya sa akin yun, kasi paisa ko na po atas na palingon ng mga nakita ko, hindi na siya ng mama niya sideways, tapos parang pinaupo lang siya sa gilid. What the fuck? Kasi covered court yun. Pumunta ko sa kabilang side ng feeding program area nga. Tapos doon ako sa mga doktora. Kasi alaga ako ng mga doktora doon. O yung bata-bata nila. Dito ko siya sa musulyap sa dulo. Tapos parang, hindi pa talaga nagsisingin sa akin yung mga discrimination na ginagawa nila sa akin dati. Sa akin kasi parang, ang point of view ko dati, mabait ng tao, pure lahat ng tao, ganyan. Kasi ganun ako mag-isip. O ganun yung heart ko nung bata-bata ako. So, parang pag may nang di-discriminate sa akin or nang look down sa akin, parang binibigyan ko sila ng benefit of the doubt kasi lagi ko inisip, baka naman na hindi nila sinasadya masabi or in gesture na ginagawa nila, ganyan. Ayoko na ikwenta in detail. Yun nga, maraming encounter guys. Hindi ko na pinursu kasi nga hindi rin naman mag-e-end well talaga pag may common friend. Kasi nga, ganun lagi. Kapag pinajudge ka nila kung sino yung mo, saan ka nakatira, sino yung mga kasama mo sa community, or ganyan. Para bang, bakit ba? Sila ba? Pare-pares ba kami ng brain? Although, andun yung truth na kung sino nga nasa circle of friends mo or circle of community mo, either way, may influence sila sa mindset mo, sa behavior mo, pero not totally okay mo naman, hindi. So, yun talaga lahat. Tapos ito, ba't ba ako umabot sa ganito? Simulan ko sa umpisa hanggang lolo, yung sa last year kong kausap niya. Ang mutual naman namin is mga klase namin ng college. Trip ko siya, tinry ko nga makipag-interact, diba? Kung malagay sa isip ko na ituloy ang mutuals namin nun, ang group of friends niya is hindi ko sila ka-vibes. Kasi sila yung type ng friend group na very, lang sila, tight-knit, ganyan. Pero hindi ko sila ka-vibe. Pero sa isip ko, shit, sila yung mutuals namin, if ever. Kung hindi ko ka-vibes yung mga yun, paano pag natuloy kami, or natuloy-tuloy yung interaction, paano ako magipag-deal sa group of friends niya, ganun. So, fear talaga ako ng judgment. Sabi ko, paano ba to? Kaya ang trope ko is, wala kaming common friends dapat. Para walang cheche-bureche. Kung may ma-discover ka man na pangit sa kanya, self-discovery, ganun. Yun, hindi from other people. Ayun, ilan na chika ko. Haba na, no? Point ko is, gusto ko trope is, yung wala kaming common friends. Parang, as in organic encounter, general interaction, general observation, and general discovery. Yan. Self-discovery ng isa't isa. Yan. Mag-work na ako. Bye.